Ganito mga ropa, hindi mahaba ang pasensya ng mga babae. Ay, ayoko nito. Masyadong nice, masyadong babait, masyadong parang maboboard ako sa kanya. Iba ang logic ng mga babae, mga ropa. At the end of the day, lalaki pa rin na magdidesisyon pagdating sa relationship dahil kami po ang may hawak ng relationship. Same thing sa inyo mga babae, pinubukan nyo ang legs nyo sa mga gusto nyong lalaki. Mas nag-stimulate ang emotions nyo sa lalaki na talagang may preferences, may standard at may boundaries. Sinabi ko sa kanya na date to marry ako. Tapos sabi niya siya din. Gusto kami lang. Nag-iba. Oh my God. That's the ultimate form of betrayal. What? Kailan naging ultimate form of betrayal yung nagbago yung isip ng isang tao? Hindi naman pwede. Okay, sige, sinabi niya yun. Oh, same kayo. Kumbaga, na-align kayong dalawa during the time na getting to know each other, tapos naging kayo na. Hindi ba pwedeng aabot sa point na walang options yung lalaki, nagbago ang isip niya kasi may nakita siyang hindi magandang pag-uugali mo? Hindi ba pwede yun, ladies? Hindi nyo ba pwedeng tanggapin na ang lalaki meron ding preferences? Kasi ladies, hindi pwede na pag sinabi nyo, yun na kaagad. Sabihin na nga natin na same kayo or align kayo during the time nung getting to know kayo or nasa in a relationship kayo. Pero habang tumatagal, syempre, you discover something. Tama? Nadidiscover nyo yung ugali ng isa't isa at parang habang tumatagal, dun mo nalalaman na, ay, hindi pala ganito yung gusto ko. Pwede naman yun, di ba? Kaya nga, kahit anong relationship, hindi ibig sabihin nun guaranteed, okay? Na talaga magtatagal or it will last forever. Okay? Yung relationship na yan, you need to work it out. Both of you, di ba? Kailangan i-work ng dalawang tao. Hindi pwede na porkit sinabi nung lalaki na I'm also date to marry, yun na all the way. Di ba? Yun na hanggang sa ikasal kayo at hanggang sa mamatay kayo. Hindi naman, di ba? Pwede kasing magbago or pwedeng may magbago or pwedeng sa'yo may magbago. Di ba? Kasi ganito pag ang lalaki nagsabi na ginawa ko naman ng lahat, pero bakit niloko mo ko, pero nagbago ka, parang at the end of the day, lalaki pa rin ang may mali. Di ba? Kasi ang mali ng lalaki, binigay sa iyo ang lahat. Nawalan ka ng gana, na-bored ka, kaya hindi na na-stimulate yung emotions mo. So walang highs and lows of emotions. So parang walang nangyayari. Parang kilalang-kilala mo na siya. Parang wala ng surprises. So end up, iniwan mo. Or na-bored ka, naghanap ka ng ibang lalaki na makakapagbigay ng stimulation ng emotions mo. But anyway, ladies, ulitin ko, it's not a form of betrayal. Nakikita nyo mga ropa, nakita nyo kung paano idiin nila yung lalaki. Kaya mga ropa, sinasabi ko sa inyo, ingat-ingat kayo sa mga binibitawan nyo salita sa mga babae. Yes, I know. Most of men do that na, syempre, gusto mo makabembang, di ba? Kumbaga, you will sell everything just to get the sexual access. Pero, ito lang sasabihin ko sa inyo, huwag naman masyadong garapalan na ginagago mo harapan. Di ba? Kumbaga, kung ano lang yung kaya mo at kung ano lang yung paniniwala mo, be authentic to yourself na you are still open to dating kahit na nililigawan mo siya or kahit na dinidiskartehan mo siya or kahit na lumalabas kayong dalawa, you are still open to date other women. Sabihin mo sa kanya yon, and I think most of women will agree or will accept that na okay, sige, mas maganda yan na naging tapat ka sa akin. And I think karamihan ng mga babae mag-agree naman doon sa gusto mo or papayag din naman kung talagang gusto ka nila, di ba? Or kahit di sila pumayag, at least naging tapat ka na hindi ka pa talaga open sa relationship. Gusto mo pa rin na makipag-date sa iba. Wala namang masama doon mga ropa. Kasi nga, you just want to make sure na ibibigay mo yung relationship mo sa babaeng nararapat, di ba? So ladies, meron din kami preferences, okay? Huwag niyong alisin sa amin yun at dapat ma-realize natin na hindi pwedeng puro feelings ang inuuna natin pagdating sa relationship. Kayo nga, pagdating nyo ng 30, mas practical pa kayo sa mga lalaki. Ang mga lalaki, usually, ang hinahanap na namin is yung babae talaga na magiging ina ng mga magiging anak namin. Pero syempre, hindi mo pa rin maiaalis sa mga lalaking mapera at gwapo na talagang sila na ilalapitan ng mga babae. Okay, balik tayo. Sinabi niya lang kung gusto mo marinig. Kaya nakakatakot mag-open up ng mga fears mo, ng mga kung anong gusto mo. Kasi gagamitin niya yun as ammo to get you. So sinabi ko, ano yun? Paano yun? Magdojowa ka lang? Habang buhay, magdojowa ka lang? Wow! Kasi nakikita nyo mga ropa,
pag nag-usap ang mga babae sa babae, inaalis nila yung preferences natin mga lalaki. Na parang wala tayong karapatan mamili or parang wala tayong karapatan piliin yung mga bagay na gusto natin. That's our preferences, okay? Na ayaw namin mag-asawa, na ayaw namin magpakasal, na ayaw namin mag-anak, ang gusto lang namin magjowa. Hindi ba pwede yun? Sa inyo lang ba talaga pwede? Diba? Sa inyo nga, diba? Sinasabi nyo na kahit ano man ang nakaraan nyo, kahit may 5 anak kayo, ang totoong lalaki dapat tanggapin kayo. It's also showing na ayaw nyo talagang tanggapin ang preferences naming mga lalaki. Ayaw nga po ng karamihang lalaki sa agarang responsibilidad or instant responsibility kasi nga may anak ka na. Diba? Pero wala namang pong masama doon. May mga lalaki pa rin naman talagang aarugain yung anak mo. At minsan, mas mahal pa nila yung anak mo kaysa sa mahal mo yung anak mo. May mga ganong lalaki at naniniwala ako na may mga ganong lalaki. Especially kung nagmamatter sa kanya yung body count ng isang babae or yung gusto niya yung babaeng walang anak. So, wala tayong magagawa doon kasi yun ang preferences niya. Diba? So, kailangan niya maghanap ng babae na ideal sa kanya. At kayong mga babae, kailangan nyo ring hanapin yung mga ideal para sa inyo or yung mga preferences nyo. Di naman kami magagalit kung gusto nyo mayaman, gwapo, matangkad. Diba? Pero ito lang tandaan nyo, ladies. Mas nag-stimulate ang emotions nyo sa lalaki na talagang may preferences, may standard at may boundaries. Doon kayo natitrilled, doon kayo mas attracted sa mga lalaki na may boundaries at may standard o yung sinasabi niya kung ano yung gusto niya. 'Di ba? Kasi bilang babae, ikaw na-stimulate yung emotions mo na, oh my God, first time ko nakakilala ng ganitong lalaki na may boundaries na talagang sinasabi niya na more than jowa-jowa lang siya, hindi siya mag-aasawa. So ikaw, meron kang thinking na, I want to change this guy. I can fix him. Patay. Diba? So, kahit na sinabi niya na yun, na hindi siya mag-aasawa or hindi siya magpapakasal or hindi siya mag-aanak, gusto niya jowa-jowa lang, siguro gusto niya sexual access lang, andun ka pa rin at gusto mo pa rin itry. Why? Kasi nga, na-stimulate ang emotions mo ng mga ganong lalaki na very confident, very dominant, very superior, na siya mismo nagsasabi sa'yo na hindi at ayokong magpakasal at ayokong magkapamilya, ang gusto ko lang magkajowa. May mga ganong lalaki at hindi natin maiwasan yon. At hindi natin pwedeng alisin yung preferences ng mga ganong kalalakihan dahil lahat tayo may preferences. Walang pinagkaiba sa gusto mong i-post ka. Preference mo yon. Pero may mga tao na ayaw gawin yon. So you need to respect that. So let's say for example, babae, lalaki, naging magjowa, yung babae gusto niya pinopost siya. Ikaw lalaki, hindi mo preference yon. So ano mangyayari? You need to meet halfway. Diba? Kailangan mo siyang pagbigyan or totally sabihin mo sa kanya, sa'yo na lang yung social media ko, ikaw na lang mag-post sa picture mo. Or how about this, ganito na lang, i-post mo ko sa social media mo. Huwag na lang sa social media ko. Kasi hindi ko ugali mag-post. Kung makikita mo, wala nga akong followers or napaka-konti ng followers ko, wala pa akong display pic, wala akong any post, tas magpo-post ako ng ganyan. It's not my personality or it's not me pag nag-post ako ng ganyan. I hope you understand. Diba? Tsaka yung mga ganito, pa dapat una pala na pag-uusapan nyo na. O ma-post ka ba? O baka mamaya pag ano ha, obligayin mo ko i-post ka, hindi ako ma-post na tao. So dapat na pag-uusapan nyo. Anyway, balik tayo sa problema nito mga babae na to. Sabi niya, oo, companionship, partnership. Roommate lang pala hanap. Or kids. Ayaw niya. Gusto mo na kids. Siguro, pag kaya na, financially stable na, mentally stable na, physically okay na talaga, siguro oo. Pero mahirap kasi na you're open to it. But the other person is already closed doors. Wala pang nangyayari. So mga ropa, ulitin ko sa inyo, we are the fucking leaders, okay? We are the one that lead the relationship. If you're a fucking man, and if you want to lead your relationship, you need to start to yourself. Okay? Kailangan magsimula sa sarili mo if you want to lead your woman. And if you want to lead your relationship. Pero ulitin ko, lahat tayo may preferences. Okay? Hindi natin pwedeng tanggalin yun. Hindi ko pwedeng tanggalin yung preference mo. Hindi mo pwedeng tanggalin yung preference ko. Pero at the end of the day, lalaki pa rin na magdidesisyon pagdating sa relationship dahil kami po ang may hawak ng relationship. Same thing sa inyo mga babae. Pinubukan nyo ang legs nyo sa mga gusto nyong lalaki. Kahit na sabihin mo itong lalaki na to may potensyal na pang long-term boyfriend dahil hindi ka natitrill, hindi na-stimulate ang emotions mo dahil nga ang mga babae, they break rules for the men they like. So, para sa kanila, hindi ganun kalakas yung dating mo pero gwapo ka naman, mayaman ka naman, may potential ka naman for long-term relationship pero hindi ka nila nakikita na ikaw yung lalaki na bubuka ka agad sila. May mga babae na pag nakita ka agad ang isang lalaki, okay, this guy, I will open my legs for him. Iba ang logic ng mga babae, mga ropa.
Tandaan nyo yan. Kumpara sa ating mga lalaki, let's say may nagkakagusto sa ating babae, maganda, malaki boobs, malaki puwet, kumbaga, talagang pasado sa criteria mo. Tapos, maybe isa lang yung body count, tapos long-term boyfriend pa niya, let's say 10 years, 8 years, di sila nagkatuluyan, tapos nakilala ka niya, tapos nagkagusto siya sa'yo, tapos patay na patay siya sa'yo. Ikaw bilang lalaki, tatanggi ka ba? Lalo na't single ka. Or let's say, for example, you are dating multiple women. Makakatanggi ka ba? Bilang lalaki. Alam mo sa sarili mo na ganitong babae yung mga gusto mo or yung gusto nating mga karamihang lalaki. Pero sa babae, ay ayoko nito. Masyadong nice, masyadong babait, masyadong parang maboboard ako sa kanya. Ang gusto ng mga babae, yung let's be honest mga ropa, yung sinasabi nilang bad guy, yung indifferent, yung hindi niya kayang pasunurin, yung hindi nakikinig sa kanya, 'di ba? Kaya nga yung mga babae sinasabi nila, ang mga babae kasi talaga mahaba naman ng patience. 'Di ba? Nakarinig ako noon si samba yun. Yung jowa ni Papa Jack yata yun. Nag-usap-usap sila, dalawang babae isang lalaki. Para pinag-uusapan nila about dun sa kung ano yung ayaw ng mga babae sa lalaki, something like that. Sabi ni doon, nung jowa ni Papa Jack na ang mga babae mahaba naman talaga pasensya. Pero pag talaga nag-desisyon na kami na ayaw na namin. Hindi po. Hindi ako naniniwala doon at wag tayong maniwala doon mga ropa. Why? Ganito mga ropa. Hindi mahaba ang pasensya ng mga babae. Okay? Wala lang silang options. Ulitin ko, hindi mahaba ang pasensya ng mga babae, wala lang silang options. Pag sila may options or madaming options, do you think mag-stay sila sa isang relationship? Lalo na kung alam nilang wala silang future sa'yo. Lalo na kung bored sila sa'yo. Lalo na kung wala kang kwentang lalaki. Do you think they will stay? Di ba? Yung mga ganung babae, usually walang options. Or sige, let's meet halfway. Paano yun? Suplado mo to. May mga babae naman talaga na, ikaw na nga nagsabi na, may mga babae nagsasabi na, I can fix him. Well, yun yung mga lalaki na na-stimulate yung emotions niya. What I'm trying to say here is yung mga lalaki na talagang sa umpisa lang, may kwenta pero end up wala naman talaga. Ito yung mga pinag-uusapan natin na pretentious or yung nagpe-pretend. Because he wants to get smashed. Because gusto niyang makakuha ng sexual access. What? Gets? So mga ropa, uulitin ko sa inyo, ang babae, iba ang logic kumpara sa ating mga lalaki. Pag ang babae gusto tayo at pasok dun sa criteria na hinahanap natin, matik na yon. Gusto na natin jowain. Pero pag ang babae, kahit pasok ka doon sa survival value na hinahanap nila, hindi ibig sabihin nun, makikipagrelasyon na sila sa atin. Actually, most of the time, those guys get punished. Ano ibig ko sabihin doon? Sila yung pag-iintayin ng babae, sila yung lalaki na talagang pag-i-stay for a very long time pero wala naman talagang mapapala. Sila yung mga lalaki na super nice, sila yung mga lalaki na marami nang nabili or naipundar doon sa babae pero kahit isang bembang wala siyang nakuha. Ideal when it comes to survival value. Pero when it comes to stimulation her emotions, that's her fucking question. Bakit hindi ako nagkakagusto or bakit hindi ko gusto itong lalaki na to kahit marami nang nagsasabi na buhay na ako dito sa lalaki na to? Di ba? So, uulitin ko mga ropa, iba ang logic ng mga babae at iba ang logic natin mga lalaki. Okay? Kaya, ladies, ulitin ko, balik tayo sa pinag-usapan natin, may preference po kami. Okay? At dapat nyong irespeto kung biglang nagbago yung gusto namin sa inyo. Isa na ibig sabihin nun, pwedeng hindi talaga namin nakikita yung future sa inyo. Pwedeng nung umpisa, oo, pero habang tumatagal, hindi na namin nakikita na magkaroon ng matagal na relationship sa inyo. At dapat, pakawalan nyo yung mga ganong lalaki. At huwag kayong manumbat. I know it's not easy na mag-let go sa lalaking gusto nyo. Pero syempre, yun din naman ang makakatulong sa inyo. Okay? So, anong takeaway natin dito mga ropa? Laging mong tatandaan, ropa, na may preferences ka. Hindi mo dapat i-bend ang lol. Hindi mo dapat i-bend yung mga bagay na gusto mo para sa isang babae. Okay? Hindi dapat makompromise yun, especially your standards and boundaries. Para lang ma-please mo or para lang gustuin ka na isang babae, isang malaking katarantaduhan. So yun lang guys, thanks so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.